sa bawat isa sa atin. Kumaali lang po, inaanyayahan na po bawat isa na mag-settle down. Yan, paupo na po tayo. I-prepare po natin at ihanda po natin yung ating mga sarili para po sa pagsisimula ng ating gawain. Okay? Pagkiin naman po natin yung ating mga katabi ng pinagpalang umaga. Natutuwa na galak pa. Dahil sa araw na ito muli po ay nagkasama-sama ang bawat isa sa atin face to face. Amen? Amen. At ito po yung oras para tayo ay makapag-fellowship, ma-encourage po natin yung bawat isa. At bago lamang po tayo magsimula, basahin ko lang po sa inyo yung verse na ito. Sabi po, ito po yung paalala din ng ating Panginoon sa atin. Sabi po sa Awit 37 verse 5, ang iyong sarili sa Kanya talaga, sa Kanya idalhin talaga. Tutulungan ganap kapag ikay nagtiwala. So, ibig sabihin lang po isang paalala or encouragement uli sa atin ng ating Panginoon na sa pagpapatuloy po natin sa Kanya, sa ating pananampalataya, yung pagpapalago po natin ng ating pagtitiwala sa ating Panginoon, kagaya po ng ginagawa natin ngayon, ay ito po ay isang paraan para pagsasabi natin sa Panginoon na, Panginoon, Ikaw na pong bahala sa kung ano man ang pangailangan ko, ano man po ang dalahin ko, sa isip ko, sa puso ko, at sigurado pong tutugunin tayo ng ating Diyos. Amen? Amen. Amen. Kaya po patuloy na gawin po natin yun sa araw na ito. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po tumayo. At ihanda po natin yung ating mga puso, yung ating mga focus sa ating Panginoon, yung ating isipan. Simulan po natin ito sa pamamagitan po ng isang panalangin. Nalangin po tayo. Aming Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat, kami nagpupuring at papasalamat sa inyong harapan. Kami tumutulong, Panginoon, at lumalapit sa iyo sa umagang ito, Lord. Ikaw na po ang siyang sumakop sa aming kalagitnaan. Dalangin po namin ang iyong mayamang presensya, ang siyang tumugon, ang siyang pumilos sa puso ng bawat isa sa aming narito, Panginoon. Meron pang mga kabigatan. Sabi mo sa iyong salita, ikaw ang aming kagaanan, Panginoon. Ikaw ang aming kaganapan, O Diyos. Ikaw ang aming kapahingahan, Panginoon. At hayaan mo sa mga oras na ito, simula sa aming pagsisimula hanggang sa matapos ang gawain ito, wala kaming ibang maranasan kundi ang kasiyahang nagmumula sa iyo. Wala kaming ibang maranasan kundi ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Wala kaming ibang maranasan kundi ang mayamang presensya mo na siyang kikilos sa aming kalagitnaan. Itaas po ang iyong pangalan, luwalhatiin ka, sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo nang lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak, sapagkat si Yahweh, siya ay dakila at makapangyarihang Diyos. Ang dakilang hari, hindi pa sa sino man natin. Ko yung pinansa niya, ha? Sabi po dito, tayo na lumapit kay Yahweh na Diyos. Siya ay awitan, pag-uugihan, ating naman. Masayang awitan, tayo ay lumapit sa Diyos. Amen? Hallelujah! Salamatan natin siya. Siya ang magandang balita.
Lucas, Kapitulo 15, talata 20 hanggang 26. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, "Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo." Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. "Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan." At sila nga'y nagdiwang. Makakaupo na po. Okay. Good morning. Okay na to. Okay na. Ito. Okay. Meron pong tatlo na kalaban tayo sa spiritual na pakikipagdigma. Ang una po, yung kayabangan. Ang pangalawa po, yun pong kagustuhan ng ating sarili. Ang tawag po dito ay pita ng laman. Ang pangatlo po, yung ating pong pagiging makasarili o yung kasakiman. Sa English po ay greediness. Ngayon, para po manalo tayo sa laban ng kayabangan, ang ating pong ilalaban dyan, panalangin. Sabihin nyo, panalangin. Yan. Bakit po panalangin? Kasi tuwing tayo nakikipag-usap sa Diyos, ang sinasabi natin at ipinakikita sa ating Diyos, "Panginoon, hindi ko kaya ito kung wala ka." So mananatili yung ating kababaang loob, malalabanan natin yung kayabangan. Okay ba? Yung pong pangalawang kalaban natin ay pita ng laman o mga pangsariling kagustuhan ng ating pong sarili. Ang ating po namang ditong panlaban ay ang ating pong Bible discipline. Sapagkat tuwing nagbabasa tayo ng Biblia, napapalagahan po natin ang pagpapakain ng ating pong kaluluwa, ng ating pong espiritu, at naiaalis tayo sa kung ano ang gusto ng ating pong sarili. Ang pangatlo pong kalaban natin ay ang ating pong pagiging makasarili o sakim o katakawan o anumang bagay na pwedeng tayo po ay mag-angkin na tayo lang. Greediness. Ang ating pong panlaban po dito ay ang pagiging mapagbigay naman. Nagkakaunawan po tayo? Kung tayo po ay mapagbigay, hindi po tayo madamot, at tayo po ay matulungin, naaalis po sa atin ang kalaban, umaalis ang kalaban natin ng pagiging makasarili, pagiging sakim, pagiging gahaman, sapagkat ang puso natin ay mapagbigay o mapaglaan. Ang buhay po natin ay para pong roller coaster. Medyo tataas ng papaganyan, dahan-dahan, dahan-dahan, dahan-dahan. Pagkatapos biglang, zoom! Tama? Pagkatapos gaganon, tapos gaganon, ganyan na naman, and then iikot ng bahagya ang buhay. Pagkatapos tataas na naman, dahan-dahan, dahan-dahan, bigla na naman, bababa, pagano na naman. Sabi ng iba, ang buhay naman natin ay parang gulong. Minsan ay nasa ibabaw, minsan ay nasa ilalim. Ang sabi naman ng iba, ang buhay naman daw natin ay parang Ferris wheel. Bahagyang tataas ng dahan-dahan pataas, pagkatapos dahan-dahang bababa doon sa gitna, and then dahan-dahang bababa sa pinakailalim, pagkatapos dahan-dahan na namang tataas. Yan ang realidad ng buhay po natin. Kaya kapag po merong mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, wag po tayo magtataka.
Dahil bahagi po talaga ito ng ating pong buhay. Pero alam po ninyo, sa bawat nangyayari po sa buhay natin, napakalaki po talaga ng kinalaman ng inyong pagpapasya. Yan po yung ating paksa ngayon. Sabihin natin pagpapasya. Sa English po ay desisyon. O yung atin pong pagpapasya na magsabi ng oo at magsabi po ng hindi. Bakit ko po ito nasabi? Babasa po ulit tayo ng mga talata na may kinalaman po dito. At tingnan po ninyo kung gaano kahalaga ang bawat desisyon ninyo sa buhay. Ang bawat pinagpapasyahan ninyo sa buhay. Simulan po natin. Sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 12, 36, 37, ito po ang sinasabi. Basahin po natin. Tandaan ninyo, sa araw ng paghukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Pawawalang salaka o parusahan batay sa iyong mga salita. Pagpapasya sa bawat salita. Pananagutan natin ang bawat salita batay sa ating mga sinasalita, pawawalang sala tayo o paparusahan. Jeremias chapter 17 verse 10. Basa po natin, ako si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao, ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ang pagpapala ng ating pong Diyos ay bumabase sa kung paano tayo nabubuhay at kung ano ang ating ginagawa. Pahayag, Kapitulo 20, talatang 12, basahin po natin. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay, hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang gawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Meaning to say, lahat ng ating ginagawa isinusulat sa aklat. At pagharap natin sa Diyos, babasahin sa atin, at doon ito ibabase yung hatol sa atin. Parusa man ito o gantimpala. Hebreo Kapitulo 4, talatang 13, basahin po natin muli. Walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga salita. Ito pong mga talatang aking pong binasa, hindi po mga salita ng Diyos na ating binasa na pwede lang natin isa-isang tabi. Seryosong usapin po ito. Sapagkat ikaw ang gagawa, ako ang gagawa ng mga bagay o mga desisyon sa ating sariling hakatulan ng Diyos pagdating ng araw. At ang lahat ng ito ay naka-record. Yun ang sabi. Kaya, yung mga bagay na nagagawa natin ng lihim na hindi nakakaalam ang tao, alam ng Diyos, recorded. At doon, pagharap natin sa Panginoon, anumang oras niya tayong kunin, bubuksan lang yung aklat, babasahin lang sa atin, titingnan ang inyong pangalan, Ronaldo Manalo, lahat ng record mula ng ipanganak, nakasulat. Lahat ng ginawa, nakasulat. Kaya pagdating po sa harap ng Diyos, madami po ay iiyak. Marami po ay mapapahiya. Marami po ay tutulo ang luha sa sobrang kahihiyan sa mga nagawa niyang lihim man o lantad. At doon ang Diyos ay fair, just, matuwid, hahatol sa ating mga gawa. Ngayon, sa pagpapasya po natin, merong dalawang mahalagang pagpapasya. Two major decisions sa buhay po natin. Ang una pong pagpapasya na gusto ko pong talakayin ay yung pagpapasya na kung saan ay pagsisisihan mo kapag ipinagpatuloy mo ang mga bagay na ito. Ang una po, desisyon nasa huli ang pagsisisi. Regrets is at the end.
alam po ninyo, meron tinatawag na downfall at meron tinatawag na uprise. Tama? Meron tinatawag na downside, meron bang upside? Meron, di ba? Downside at saka upside. So, yan lang po yung ating pag-uusapan. So, pag-usapan muna natin yung desisyon na nasa huli ang pagsisisi. Ang binasa po kanina ng ating tagabasa ay kwento po ng kalibugang anak. Ito pong kalibugang anak ay isang anak ng mayaman na nagpasya po ng isang desisyong pinagsisihan sa huli at pagkatapos isang desisyon na kung saan naging dahilan para umangat siya muli sa kanyang buhay espiritual. Pansinin po ninyo, baka mamaya itong ating pag-uusapang ito ay nasa sa kasalukuyan nyo ng ginagawa o maaring hindi pa, magpasalamat kayo sa Diyos. Kung nasa kasalukuyan nyo namang ginagawa ito, mag-isip-isip po tayo habang pinag-uusapan po natin ito. So ang ating pong Bible character dito ay dalawang anak na lalaki na ang isa ay nagpasyang gumawa ng hindi tama, ang isa po ay nanatili sa ama, at saka po yung kanilang ama na napakabuti o napakabait. Kung babasahin po natin ang buong aklat, masyado po mahaba, kaya ginawa ko na lang po siyang paisa-isa habang atin pong nilalagyan ng mga sangkap yung ating pong mensahe ngayon pong mga oras na ito. So sa desisyong nasa uli ang pagsisisi, ang una po dito ay nasa verse 12, na kung sa ating pong pakahulugan po dito ay self-will o kalooban ng sarili. Luke 15:12, ano po ang sabi? Basahin po natin. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko at hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Dito po nagsisimula ang atin pong pagbagsak. Kapag nagsimula po tayo na pansinin at bigyan palagi ng kagustuhan ng ating pong sarili, minsan na ipagpapalit po natin ang mga bagay na material higit dito sa mga bagay na sa tingin natin parang walang pakinabang. Pinagpapalit ng mga anak ang kanilang barkada doon sa mas mahalagang edukasyon na gustong ipamana ng kanilang mga magulang. Naunawaan po niya ibig sabihin. Kasi nga po, sarili yung gusto. Ginugusto ng mga bata na mainggit doon sa mga makasanlibutang mga barkada. Dahil sa kanilang pananaw, hindi na sila magiging masaya kapag ka Christian ka, boring. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Parang wala yatang karapatang ikaw ay sumama sa mga barkada para bumili. So dahil sa iyong sarili ang susundin mo, hindi mo napapansin magsisimula itong dalhin ka pababa. Tama ba? Parang itong batang ito, mayaman naman sila pero buhay pa yung tatay, gusto nang kunin yung kanyang mana. Okay? Wala pang ang last will and testament eh. Gusto nang kunin yung kanyang mana. Kaya sabi ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko at hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Hindi naman pinigilan eh. Siguro sa kwento pinapayuhan, anak, bakit naman? Ipinipilit ng anak, so sige, bahala ka anak. Pero may konsekwensya yan. Hindi nakinig. So nagsimula ito sa sariling kagustuhan. Pagdating po ng verse 13, pumasok po yung selfishness o yung pagiging makasarili. Pumasok po yung separation o yung paghihiwalay. Pumasok po yung sensuality o yung kahalayan. Okay? Kasi tinanggap niya na yung pera eh. Nakuha nyo? Nung tanggapin niya yung kayamanan, pumasok na. Naku, napakadami ko ng pera. Milyon-milyon na yung perang ibinigay sa akin ni tatay. Pwede na akong magsimulang humiwalay. Labas sa kanyang mga utos ng utos, bawal ng bawal. Alam mo nyo? Pwede na akong umalis sa church. Kasi sa church, laging ang daming mga bawal. Pero pagdating ko sa mundo, malayang-malaya ako. Ang dami ko ng pera. At doon nagsimula yung kanyang kahalayan. Susundin ko kung ano ang gusto ng aking sarili. Pwede na akong makabili ng ganito, pwede ko nang mapuntahan ang lahat ng gustong puntahan. Yun po yung nasa isip po ng bunso na nag-angkin o kumuha ng kayamanang hindi pa napapanahon na para sa kanya. Sabi ng Lucas 15:30, pagkalipas ng ilang araw, basahin po natin,
ipinagbili ng bunso ang bahagi, nagpunta saan? Sa malayang lupain, anong ginawa? Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Diba? Nagsimula yan sa sariling kagustuhan. Hindi nag-iisip. Nagsimula yan sa kagustuhan ng kanyang sarili, labas sa kagustuhan ng kalooban ng Diyos. Pansamantalang kinalimutan ng Diyos, sinunod ang sarili, pagkalipas lamang ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang lahat ng kanyang bahagi ng lupa, bahagi ng lahat ng kayamanan, at nagpunta sa isang malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. At dito po nagsimula ang sumunod, spiritual destruction. Spiritual na pagkasira. Lucas 15:14, nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon, kaya siya'y nagsimulang maghirap. Alam niyo, ang paghihirap niya dito, hindi lamang sa pisikal, maging sa espiritu. Okay? Nagsimula siyang mapalayo sa Diyos. Sa kanyang paglayo sa Diyos, lahat ng bagay na material na meron siya, nilustay niya. Ikinabagsak ng kanyang spiritual, yung kanyang physical, at saka yung kanyang spiritual, nagkaroon po ng distractions. Yung tinatawag nating pagkasira. At dahil po wala na siyang pera, dahil wala na siyang may pagmamalaki, sumunod po itong ganitong pangyayari. Self-abasement. Sa Tagalog po ay pagpapakababa sa kanyang sarili. Pagpapakababa sa kanyang sarili. Sa ibang salin po ay pagpapakaaba sa kanyang sarili. Diba? Ganyan naman tayo. Pag tayo ay nagkamali, hindi tayo nakinig, hindi tayo po ay nagkamali, ang sinasabi natin, nakakahiya ng bumalik. Tama? Ayaw ko na, nahihiya na ako. Pero aabot pa sa ganon? Lucas 15:15, na masukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Mula sa limpak-limpak na kayamanan tinanggap niya. Umabot siya sa loob lamang ng ilang araw, nagtatrabaho siya sa babuyan. Kaya sabi nga po nung kwento, mabuti pa ang baboy, mayroong pagkain, samantalang ako na isang mayaman, eto't walang makain at naghihirap sa aking kalagayan. Self-abasement. Nagkaroon po siya ng pakiramdam ng sobrang pagkaaba sa kanyang sarili. At dahil umabot po ito sa kanyang kalagayan, nagkaroon po ng starvation. Yung tinatawag na pagkagutom. Basahin natin ang Lucas 15:16. Sa tindi ng kanyang gutom, at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Diba? Kaya sabi po ng aklat ni Pablo sa aklat ng Galatia, napakahangal naman ninyo. Nagsimula kayo sa tama, magtatapos kayo sa mali. Naunawaan ninyo. At sabi po ng isang preacher na narinig ko, hindi po problema yung provision. Hindi naman madamot ang Diyos para ikaw ay pagpalain. Ilang kwento at karanasan na meron tayo mula pagkapanganak hanggang magkaisip ka, hanggang mag-aral ka, hanggang magkapamilya ka, hanggang sa panahon nagkakasakit ka, pinagaling ka ng Diyos, nagka-problema ka, sinulusyonan ng Diyos, na ang provision ng Diyos ay hindi nagkulang. Naandyan palagi. Pero alam niyo kung ano ang kasalanan natin? Pagtanggap natin ng provision, hindi natin alam kung paano ito aalagaan. Nakukuha nyo. Bigyan mo kayo ng, magbigay ang Diyos sa atin ng 50,000 pesos each. Bawat isa. Ito ang magiging kwento niya. Ang iba, isang araw lang, wala na yung 50,000.
Ang iba naman, mga 2 araw, wala na 50,000. Pero sigurado ko sa inyo, meron dito na yung 50,000 magiging 100,000, magiging 500,000, magiging 1,000,000. Nauunawaan po ninyo. Kaya sabi, wala ang problema sa nagbibigay. Ang madalas na problema sa binibigyan. Kasi dumating na yung breakthrough. Nakuha nyo? Antayin ninyo, bawat isa po sa atin, dadating sa inyo ang karanasan ng God of the breakthrough. Amen ba yun? Pare-pareho tayong dadatnan nito. Isang araw, ang pamilya ko, talagang makakaranas yan ng isang kwento at isang pangyayari. Natatanggap ang pamilya ko ng isang talagang kakaibang pagkilos ng Diyos. Kayo din ganun, bawat isa sa atin. Ang tanong, pagdating kaya noon, paano kaya tayo magiging mabuting katiwala sa biyayang dumarating na yun sa buhay natin? Di ba? Tumanggap ka ng 500 pesos. O anong ginawa mo? Ang kalahati, binibisyo mo pa. Naku, ano ibig ko sabihin? Ibig na yung 500 pagyamanin mo, wala. Kaya nagkaroon po ng istorya Pilipino at saka Egypt. Di ba? Parehong meron silang 100 pesos sa umpisa. Tumubo ang 100, naging 150. Oh, anong ginawa noong Egypt? Yung 150, hindi ginastos. Naging 150 na yung 100. Anong ginawa ni Pinoy? Oh, tumubo yung 50, bidala ng cellphone. Nakuha niyo ibig sabihin? Oh, kaya lumipas ng mga ilang taon, yung 100 dito, nanatili pa rin. Yung sa Egypt tumagal. Ano mo na? Lumaki ng lumaki. At pagdating na 10 taon, yung mismong isa, alipin na nitong Egypt. Bakit? Kasi itong isa na pagyaman. Sabi nga nila, kahit konti, papiso-piso, okay lang. Basta ubos ang benta. Tama ba? Basta ubos ang benta, kahit piso-piso, tubo, okay lang yan. Di ba? Pagdating sa Pilipino, uy, may tubo ako 20,000 pesos. Sali ba ang kotseng maganda dito? Di ba? Nakuha niya mentalidad ng totoo naman nasa Pilipinas tayo, pero sa totoo lang, mismanagement ang nagiging problema sa atin. So lahat ng provision dumating sa ating buhay, pag-aralan natin, ang daming nasasayang. Parang alibughang anak tayo. Kasi po, madalas, pagpasok ng biyaya, puro pang sarili ang gusto nating masunod. Hanggang unti-unting maubos ng maubos yung biyayang ito, babalik tayo sa sitwasyong bagsak na naman tayo. Di ba? Pero salamat sa Diyos, napaka-biyaya ng kanyang kagandahan loob. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Kasi po, sa bawat pagbagsak natin, hindi tayo pinababayaan ng Diyos na hindi makabangon. Tama? Babangon at babangon at babangon at babangon tayo. So ano yung pangalawa? Desisyong tama tungo sa espiritual na paglago. So kung yung isa'y desisyong mali, ito naman ay desisyong tama, right decision towards spiritual growth. Paano naman ito nagsisimula? Kung ikaw kapatid ay nasa kalagayan na nagkamali ka, hindi ko naman ikaw kilala sa iyong buhay, pero kung sa iyong individual na buhay merong mali. Pastor, bagsak na talaga ang spiritual ko. Pastor, inaamin ko, marami na ako nakalimutan patungkol sa dati kong ginagawa. Ito po ang paraan naman ng pag-angat. Talata pong 17, realization, pagsasakatuparan ng pagpukaw. Basahin po natin. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa. At nasabi niya sa sarili. Basahin po natin. Labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito. Nalala niyo po ba yung sinabi ko po sa inyo? Na sinabi din ng salita ng Diyos na hindi aalisin ng Diyos ang mga bagay o sitwasyon sa buhay mo hanggat hindi ka natututo. Nalala niyo po yun? Di ba? Sabi niya, hindi ko ito aalisin sa inyo hanggat hindi kayo natututo. Yun po yun.
Hanggat hindi mo napapagtanto na mali ka, hindi ka tatantanan. Aba? Ang yaman-yaman mo hanggat hindi ka sagadsad. Kita mo, pagdating sa 17, napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili. Ito yung inaantay ng Diyos. Dito magsisimula ang breakthrough mo, kapatid. Dito magsisimula ang pagkilos ng Diyos. Kapag dumating sa puntong naisip mo na ang iyong ginawa at nasabi mo na sa iyong sarili, labis-labis na ang pagkukulang ko sa iyo, aking Ama. Samantalang yung aking ibang mga kapatid sa Panginoon nagpapatuloy na nakikita akong masaya na naglilingkod, pero ako ito, lumayo ako ng lumayo sa iyo. Hanggat hindi po natin ito napapag-isip-isipan, hindi ka makakabalik sa Panginoon. Hanggat hindi mo napapagtanto, mahalaga pala talaga ang Biblia na basahin. Hanggat hindi mo napapagtanto, mahalaga pala ang pagsimba. Kapag meron tayong mga gawain. Hanggat hindi mo napagtatanto, mahalaga pa lang siya masusunod. Hindi ang aking sarili. Hindi tayo tatantanan ng mga pagtutuwid ng Diyos sa buhay natin. Kasi anak niya tayo. Amen? Anak niya tayo. Kinakailangan meron kang ma-realize. Kinakailangan meron kang mapagtanto. Sabi dito, pagkatapos po nito, na meron tayong ma-realize nagkaroon po ng katuparan yung pagpukaw sa ating isip at puso, syempre, yung 17, yung ating susunod na babasahin, magkakaroon tayo ng tinatawag nating resolution. O resolution o desisyon. Sabi ng Lucas 15:18, basahin po natin, babalik ako sa aking Ama at sasabihin ko sa Kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Yan lang naman ang inaantay ng Diyos sa atin. Totoo lang. Yan lang ang inaantay ng Diyos sa atin. Yung mapagtanto mong mali ka at sabihin mo sa Kanyang, Panginoon, patawarin mo ako. Tandaan ninyo yung unang binasa natin. Lahat ay nakatala. Yung ating tama at yung mali. Yung mali, sana maitala din. Nagsisi ka sa iyong mga pagkakamali. Amen? Nararamdaman po ninyo? Yun lang po ang kailangan. Isang desisyon. Babalik ako sa aking Ama at sasabihin ko sa Kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at saka sa inyo. May nalala niyo yung kwentong pato, di ba? Meron din ako napanood sa YouTube. Pareho din lang ng kwento. Ang pagkabanggit naman niya, yung panganay ay nag-aaral ng manirador, pero yung manirador, alam niyo yung tirador? Ayan, alam niyo naman, nakakaintindihan naman tayo. Kaya lagi siyang sablay. Ngayon, isang beses, tinarador niya yung pato ng lola, tinamaan, namatay. Di ba? Kaso nakita nga ng bunso. Mula noon, yun na yung nagiging kapit noong bunso para hindi siya mautusan, di ba? Kasi pinapaalala, Kuya, paano yung pato? Di ba? Na yung tinarador. Ngayon, nakalipas sa isang buwan, hindi niya kayang tiisin yung nangyari. Lumapit dun sa lola at nagsisi. Lola, patawarin mo ako kasi napatay ko po yung pato. Ano sabi ng lola? Alam ko naman yung nangyari mula pa sa umpisa. Inaantay ko lang na ikaw ay lumapit sa akin para humingi ng tawad. Nagtataka nga ako sa iyo kung bakit pinapayagan mo yung iyong kapatid na bunso na alipinin ka. Ha? Samantalang pwede mo namang aminin at malaya ka na ulit. Alam mo yun ang problema talaga sa mga bawat isa sa atin. Pinipilit natin gawin ang mga bagay na hindi naman nagpapabigay ginhawa sa atin. Amen ba?
Ipinipilit natin ang ating sarili sa mga bagay-bagay na tayo ang nasusunod pero pabagsak naman ang pabagsak ang ating spiritual na buhay. Bakit hindi na lang kaya natin sundin kung ano yung tama? Kahit dadaan ka sa butas ng karayom pero tama ang ginagawa mo, alam nyo, pag nalampasan ninyo yung tama, napakalaking breakthrough ang ipararanas ng Diyos sa atin. Tama po ba? Kaya huwag kayong magtatanong, Pastor, bakit ganito? Ang dami-daming pagsubok. Tanong nyo sa inyong sarili. Evaluate yourself. Sabihin nyo, kasi ganito ako. Kasi babalik ang tanong, nagpe-pray ka pa ba? Tama? Nagbabasa ka pa ba ng Bible? Sumisimba ka ba? Bumabalik ulit. So, imbis na tanungin ka ng pabalik, ikaw na mismo ang magkaroon ng pag-unawa sa iyong sarili. Panginoon, nagkamali ako, humingi ako sa iyo ng tawad, gusto kong bumalik sa iyo. Okay? Lucas 15:18. At pagkatapos, pag napagtanto mo to, saka ka ngayon magpasya. O, basahin natin. Lucas 15:20. Teka. Saan na tayo? Saka ka ngayon magsisi pala. Saka ka magsisi. Magpasya ng pagsisisi o magdesisyon ng pagsisisi o tawag sa English natin yung repentance. Lucas 15:19. O basahin po natin. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo ako isa sa inyong mga alila. Alam niyo yun ang tamang pagsisisi. Hindi yung salitang bibig lang. Nararamdaman ng damdamin mo at ng puso mo. Pakiramdam mo, parang ayaw mo nang tumingin sa Diyos kasi hiyang-hiya ka na. Nawa naman yun. Hindi yung parang iyabang-iyabang mo pang. Di ba? Ang dami-dami mo ng pagkukulang. Kumaharap ka sa simbahan, kamay ka ng kamay, ngiti ka ng ngiti. Ako pa niya ibig sabihin, lalo nagkagalit si Lord sa ganyan eh. Mabuti pang maramdaman mo sa iyong sarili. Pumasok ka sa iyong kwarto, umiyak ka, dabukan mo yung dibdib mo. Nagkamali ako sa iyo, Panginoon. Yan, matutuwa pa si Lord. Ibig sabihin niyan, naaalis ng kayabangan mo dahil nakikipag-usap ka na sa akin. And then, pagkatapos magsisi, this is your time to return. Verse 20, pagbabalik naman ang magiging decision mo. Lucas 15:20, basahin natin. At siya ay nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap, at hinalikan. Alam niyo po ang dramatic event dito, scenario. Yung ama, mula nang umalis yung bunso, na naglustay, araw-araw, 24/7, nakatingin doon sa pintuan at umaasang babalik yung kanyang anak. Yeah, napakaganda. Kaya nung dumating yung anak, hindi naman ang mga alipin ang unang nakakita eh. Tawag dito. Ano ba tawag sa kanila nung mga panahon? Pinuno, mga ganyan, no? Pinuno, Ginoo. Dumating lang yung anak, hindi naman alipin eh. Ang nakakita. Sabi ng Biblia, malayo pa, natanaw na nung kanyang ama ang kanyang anak. Hindi naman niya pinalapit unti-unti. Ma-pride yung tatay. Hindi ganun eh. Nakuha niya? Ang sabi dito sa Biblia, nung matanong niya yung kanyang anak sa malayo pa, tumakbo yung tatay. Sinalubong yung anak. Ano pa sabi dito? Niyakap, hinalikan. O, ano pa sinabi? Niyakap, hinalikan, sinalubong. Dahil sa matinding awa. Alam niyo po ba yun? Sana wag na nating pahirapan ang Diyos natin, ang ating Panginoon Diyos, sa mga pagiging masuwayin natin. Kasi kahit kailan, hindi tayo itatakwil ng Diyos. Lapit lang tayo sa Kanya. At walang oras at hindi pagkakataong hindi tayo matatawarin ng Diyos
hingi lang tayo ng tawad sa Kanya. Pagkatapos ng pagsisisi, pagkatapos ng pagbalik, ito na po yung nangyari. Reconciliation. Doon magsisimula ulit bumalik ang inyong pagkakasundo. Lucas 15:21. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo, hindi na po ako karapat-dapat tawagin Ama. Sana meron tayong ganong puso. Tuwing tayo ay napupulang sa Diyos. Opo. Pero, yung bang anak ninyo sa pisikal, magkasala na magkasala, hindi nyo na ba sila anak? Di ba anak pa rin? So yung kaugnayan, naroon pa rin. Ano napuputol? Ano napuputol sa inyo ng inyong anak? Yung fellowship. Tama, yung fellowship. Nang umalis yung bunsong anak na lumustay ng kayamanan, hindi naman naputol yung kanilang relasyon bilang magkamay. Ang naputol yung fellowship. Diba? Nalungkot yung tatay, nalungkot yung anak, yung dati nilang masayang buhay, nasira. Diba? Ganon din naman kay Lord. Ganon din kay Lord. Habang tayo po'y sama-sama nagdidiwang, masaya tayo kasi okay tayo kay Lord. Pero pag nagsimula po tayo magkasala, okay tayo kay Lord sa kaugnayan, pero hindi na tayo okay kay Lord pagdating sa fellowship. Di ba? Kaya nga unti-unti tayo nalalamig, unti-unti tayo lumalayo, unti-unti tayong tinatamad. Kasi nga hindi na kayo okay. Dahil meron kang kasalanan pumasok sa pagitan mo, no? Sa buhay mo. Laban dito sa ating Diyos. Pero salamat na lamang, anytime na bumalik ka, hallelujah, may sasalubong sa iyo. Amen. Salamat na lamang, anytime na humingi ka ng tawad, may magpapatawad at magpapatawad sa iyo. Ulitin mo ulit, bumalik ka ulit, patatawarin ka ulit. Ulitin mo ulit, bumalik ka ulit, sasalubungin ka pa rin ng Diyos. Eh, anong konsekwensya nun? Naka-record naman eh. Nakukuha niyo ba yung sabihin? Wala namang problema eh. Hingi ka ng tawad, patatawarin ka. Lumayo ka, bumalik ka, tatanggapin ka. Anong konsekwensya nun? Naka-record eh. Eh, bawat record mo, sa aklat ng buhay mo, babasahin eh. O anong masaya dun? Di ba? Konting saya, kunting ligayang malayo sa Diyos, naka-record. Pagkatapos, pag nanagot ka naman sa harapan ng Diyos, mapapahiya ka na. Ang problema, yung hatol ng Diyos sa kabilang buhay, yun na yun. Yun na yun. Kung ano ang paraan ng Diyos para tayo hatulan, gantimpala tatanggapin, o konsekwensya ng ating pagkukulang, yun na yun. Dahil nasa kabilang buhay na tayo. Kaya sabi ko nga sa inyo, sa batas ng lumang tipan, mas mahigpit ang batas ngayon sa ating panahon. Kasi ang batas ng lumang tipan ay batas na pag nagkasala ka, tatanggapin mo na agad yung parusa. Pero sa batas ng bagong tipan, parang sa tingin mo'y okay lang. Di ba? Kahit na ikay magpakalayo-layo, magpakatamad-tamad, hindi ka magseryoso, parang feeling mo okay lang. Pero mabubulat ka sa binasa natin. Lahat pala ito ay naka-record. Lahat pala ito ay nakatala. At pagdating ng araw, pag ikaw ay nasa kabilang buhay na, babasahin ang iyong aklat at isasabihin sa iyo ng Diyos ang iyong lahat ng pagkukulang dito sa lupa at pananagutan. Amen? Okay, at least baliwanag po ito sa atin. Pagkatapos po ng reconciliation, reclothing. Ito na yung pagbabago ng ating pong kasuotan. Luke 15:22, basahin po natin. Ngunit tinawag niya ang mga kanyang mga lila. Dali. Suotan niyo siya ng singsing at sandalias. Ayun. Ang galing.
Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo sila. Ano ba yun? Ano ibig sabihin nito? Alam niyo ano ibig sabihin nito? Nung suotan ng inyong pinakamagandang damit. Alam niyo ang gusto sabihin ng ama? Bunso, anak kita. Oo, ano yung pinasabihin? Bakit ginusto mong mamuhay na hindi kita anak? Tingnan mo to yung nangyari sa'yo. O, ngayon, susuotan kita ng panibago, isusuot ko sa'yo ito. Ang gusto ko sabihin sa'yo, bunso, anak kita. Nawa niyo ba? Para gusto sabihin sa atin ng Diyos Ama, pagbalik natin, ikaw naman kasi, ginusto mo pang lumayo at mamuhay na hindi kita anak. Tingnan mo tuloy ang nangyari sa iyo. Diba? Pero ngayon bumalik ka, gusto kong sabihin sa iyo, anak, ikaw ay aking anak na minamahal. So, rejoicing, reclothing, and then 23 at 24, rejoicing, pagkatuwa, saya, at galak. Lucas 15, 22 to 24. Basa. Katayin ninyo ang pinatabang kuya at tayo'y kumain at magdiwang sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan, at sila ay nagliw. Kaya dito po sa grupong ito, wala ditong judgmental. Alam niyo yan? Wala dito sa ating pwedeng magturok. Mas matuwid ako sa'yo kaysa sa'yo. Wala. Mas malago ako sa'yo dahil ako meron ginagawa kayo, ikaw wala. No way, no way. No way. Kasi sasabihin lang sa atin ng Panginoon, magdiwang tayo. Magdiwang tayo. Dahil minsan ikaw ay nawala, pero ngayon ikaw ay natagpuan. Minsan ikaw ay parang namatay na, pero muli kang nabuhay. Celebration yan para sa atin. Tama ba? Pag meron tayong kapatirang hindi na natin nakikita, nalulungkot lang tayo. Tama? Pero habang sila'y malayo at hindi natin nakikita, wala tayong dahilan para sila'y hatulan. Kasi hindi ko alam bakit sila'y wala. Alam niyo ba ang dahilan kung bakit sila'y wala ngayon? Hindi natin alam. May kanya-kanya silang dahilan at pwedeng dumating din ang araw ng linggo, wala din kayo. Tama? May kanya-kanyang dahilan. Pero tuwing babalik naman sila at makikita natin mula sa matagal na hindi natin nakikita. Anong ginagawa natin? Iyayakap, sinasalubong, minamahal. Di ba? Nauna naman yung ibig sabihin? Ipinararamdam sa kanila, alam mo, dati kang nawala pero ngayon bumalik ka, masayang masaya kami sa'yo. Di ba? Kaya dito wala kayong maririnig dito. Bumalik ka pa, walang gano'n. Nagpakita ka pa, walang gano'n. Walang gano'n. Yeah? Lahat dito, pagka nakita natin, sinasalubong natin ng sobrang yakap ng pagmamahal. At wala kayong maririnig kahit sino man sa atin, kahit kay Tatay Pastor. Di ba? Para sumbatan at ganito ang mga pangyayari. Kaya kung nasa mali kang pagpapasya ngayon, huwag magdalawang isip na bumalik. Hindi bukas, hindi sa isang linggo, hindi sa isang taon. Huwag magdalawang isip na bumalik. Ano sabi doon? Ano sabi doon? Ngayon na. Ngayon na. Magsisi, tumayo, at magpatuloy sa paglagong espiritual. Yan ang buhay natin. Diba? So ito ang hamon. Meron ako isang video ipapakita sa inyo. Bilang pangwakas natin. Tapos, Yada Worship, awitin natin yung pangalawang praise song na inawitin nyo. Yung nag-solo si Ayesha, diretsong pa gano'n. Yan. Para meron tayong atin po ito panoorin. The story of the echo of life.
A son and his father were walking on the mountains. Suddenly the son falls, hurts himself and screams, "Ah!" To his surprise, he hears the voice repeating, somewhere in the mountain, "Ah!" Curious, he yells, "Who are you?" He receives the answer, "Who are you?" Angered at the response, he screams, "Coward!" He receives the answer, "Coward!" So he looks to his father and asks, "Father, what is going on?" The father smiles and says, "My son, pay attention." And he screams to the mountain, "I admire you." The voice answers, "I admire you." Again the man screams, "You are a champion." The voice answers, "You are a champion." The boy is surprised, but does not understand. Then the father explains, "People call this echo, but really, this is life. It gives you back everything you say or do. Our life is simply a reflection of our actions. If you want more love in the world, create more love in your heart. If you want more competence in your team, improve your competence. This relationship applies to everything, in all aspects of your life. The echo of life. Life will give you back everything you have given out. Thanks for watching. Hindi ko alam kung paano nyo naintindihan sa puso at isip nyo yung pinalabas. Ang gusto lang sabihin, kung ano ang diniklara mo, yun ang babalik sa'yo. Sabihin mo, natatakot ako, ang babalik sa'yo takot. Sabihin mo, hindi ko kaya, ang babalik sa'yo, hindi ko kaya. Sabihin mo, duwag ako, ang babalik sa'yo, duwag ka. Sabihin mo, mahina ako, ang babalik sa'yo, kahinaan. Pero sabihin mo, kung may sakit ka, sabihin mo, pagagalingin ako ng Diyos, pagagalingin ka ng Diyos. Kung mayroong kahirapan, financially, pera man yan, o anumang pagsubok, sabihin mo, magtatagumpay ako dahil sa Diyos. Magtatagumpay ka dahil sa Diyos. Tandaan ninyo, ang buhay natin parang echo. Kung ano yung iyong isinigaw, yun ang babalik sa iyo. Magsigaw ka ng sumigaw ng kahinaan, puro kahinaan. Magsigaw ka ng magsigaw ng negatibo, puro negatibo. Pero isigaw mo ay positibo, positibo ang babalik. Amen po ba yun? Pag sinabi mo may manghihina ako, manghihina ka lalo. Pero pag sinabi mong malakas ako dahil kay Lord, palalakasin ka mula sa iyo kahinaan. Wag na po nating antayin bumaba na bumaba ang buhay natin, dumapa na dumapa bago tayo umakyat muli. Tandaan ninyo, ang lahat ng ginagawa natin naka-record. Naka-record. At dito tayo mananagot sa ating Panginoon. Atin pong tayo po'y tumayo at namnamin po natin yung aawitin nila at bago ako po ay magwawakas sa isang panahon.
magpasyang humingi ng tawad. Mabilis kami magpasyang magpakababa sa iyo. At muli namin tanggapin ang iyong pag-ibig, pagpapatawad, pagmamahal, pagtanggap sa amin. At muling mag-ugnay ang ating pong pakikisama sa isa't isa. At tayo ay muling magpunyi, muling magsaya, at muling mapagtanto ng aming sarili na ikaw, aming Diyos Ama, ikaw, aming Panginoong Jesus, ay sapat na sapat na sapat na sapat na sapat sa amin para, Panginoon, sa aming paglagong espiritual. Salamat po, O Diyos, nawa sa bawat araw makapagtala kayo sa langit ng mabubuting ginawa namin sa lupa na nakalulungod sa iyo, na pagdating sa amin sa inyo sa huling araw, gantimpala at hindi po kahihiyan o parusa ang aming tatanggapin sa iyo, Panginoon. Salamat po ng marami sa mensahe muli mo ipinarinig, ipinaliwanag at nakapagpalago sa aming espiritual na buhay. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Ayan. Kagaya po nung atin po napanood patungkol po sa ating pagbibigay, sabi po doon yung pinaka-main question, nasa daw po ba yung puso nyo? Or saan nyo po ba gustong naroon ang puso nyo? At doon daw po natin i-invest yung ating mga kinikita o yung ating pagpapala na pinagkakaloob din sa atin ng ating Panginoon. At syempre, ayon pa rin po sa motivation po na binibigay po sa atin ng Lord, di ba? Malakias 3:10, basahin pa rin po natin. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Sabi din po sa 2 Korinto 6:6-8, ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. So, yun po. Pagpalangin po ang salita ng ating Panginoon, kagaya pa rin po ng ating palagi ang ginagawa sa ating tithes and offering. Meron pa rin po muna tayo dyan yung ating box. Medyo temporary na po yan. Malapit na po tayo magpalit. And ihulog lang po natin doon. And if online naman po ay meron po tayong GCash, meron din po tayong bank account. So sabihan nyo lang po kami or lapit lang po kayo sa akin if nais nyo po na ipadala yung inyong tithes and offering via online po or transfer of funds. So yun po, manalangin po muna tayo para sa ating tithes and offering. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa mga kaloob, Lord God, na iyong aming tatanggapin, Panginoon, sa umagang ito ng iyong iglesia. Hayaan mo po, O Diyos, maging magpapala po ito nga sa iyong iglesia, Panginoon, sa mga pangangailangan din, Lord God, ng church, Lord God, sa aming utilities, yung mga monthly bills din, Lord God, na kailangan gawin, yung maintenance, Panginoon, ng church ay matugunan din, Lord God, sa pamagitan ng mga kaloob na ito. Salamat po, Lord God, sa puso ng bawat isa na patuloy nga, Lord God, nagdidesire, Panginoon, na makapagkaloob din sa iyo at makapagbigay ng nararapat para sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang siyang patuloy na magbabalik ng anuman po yung aming pangangailangan. Ikaw po ang siyang magpo-provide ng anuman po, Lord God, yung bagay na kailangan po namin, hindi lamang po sa pamagitan ng pinansyal, maging sa material, Panginoon, sa aming spiritual na buhay, O Diyos, sa aming physical na buhay, Panginoon, ay patuloy na pagyamanin mo po ang bawat isa. Purihin ka sa pagkatuwa na diin, sa tanging pangalan niyo, anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay po, pampakan po natin ang Lord, and natawagan na po muli si Tatay Pastor para po sa ating closing prayer. Hindi po tayong lahat para po sa closing prayer. Aming Diyos, aming Panginoon, ang aming lamang pong katikain sa aming buhay ay ang mabigyan kayo ng lugod araw-araw. Ang maranasan ng iyong pagpapala at
kami po ay makapamuhay ng may kapayapaan sa isip, nakakatulog ng mahimbing, kumakain ng masarap, at masagana na meron kami magandang panlasa at malusog ang aming mga anak, nakakatapos ng pag-aaral, nakakatupad sa kanila pong mga pangarap, gumagaling kami sa mga karamdaman namin dahil sa iyo, at nakapagpapatuloy kami na meron pong tagumpay sa pang-araw-araw namin buhay. Panginoon, salamat po sa mayamang salita mo na muli nagpahayag sa amin, nagpaalala upang aming mapagtanto ang aming kalagayan. Kami ba'y napakalayo na sa iyo? Kami ba'y ang dami-dami ng pagkukulang? Panginoon, sana sa oras na ito na pagtanto namin ang kaisipan na kami bumalik sa dati namin unang pag-ibig, ay balik namin ang aming dating pagmamahal sa iyo at kami po'y tuluyan ng lumago, umangat ng umangat ang aming kumis pinagpuan at patuloy mong maging kagamit-gamit sa iyo, aming Panginoon. Kasama po, O Diyos, ng bansang ito na patuloy niyo pong inaalagaan, kasama ng aming mahal na Pangulo hanggang dito sa aming pupunong barangay, sa aming nasasakupan, sa mga tumutulong-tulong sa iba't ibang okasyon, dito po, Panginoon, sa gawain po ninyo, sa iyong patuloy na paggawa, Panginoon, sa bawat sa amin. Maraming po salamat, aming Diyos. At sa aming po pag-iwalay, muli po, samahan niyo kami, gabayan ng ingatan sa iyong napakabuting pagkilos at paggalaw sa aming po pagbuhay. Sa aming Diyos na napakabuti at napakapagmahal, sa iyong anak na sa Jesucristo, ang aming pagtatagapagligtas, sa banal na Espiritu at katibayan ng aming kaligtasan, ang siya namang mag-ari sa amin mula ngayon